maligayang pagdating sa Pandesyasis at Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ngayon po ay Miyerkules ng unang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuro po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Mike Dupo at kasama si Reverend Russell Gumobal. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin Mga kapatid, pang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin na may kababaang loob ang ating mga kahinaan, ang ating pagkukulang, ang ating kasalanan sa Diyos at sa kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugali at asal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya ay pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe
Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, akong babat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, akong babat pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyo harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ay paghahariin. Diyos ko, iyong matanggap, akong babat pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga paghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, akong babat pusong tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing tao ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan.
sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Madali ba ang magsisi at magbago? Madali ba ang magsisi sa mga kasalanan at magbago? Hindi po madali ang magsisi at magbago. Lalo na kung matigas ang ulo. Hindi madali ang magsisi at magbago kung ayaw makinig, kung ayaw sumunod. Ang Diyos, gumagamit siya ng kanyang instrumento para sabihin yung katotohanan na kailangang magbago, kailangang magsisi. Katulad ho ng unang pagbasa, si Propeta Jonas, inutusan ng Diyos. Inutusan siya na pumunta sa Ninive para sabihin sa mga tao na sila ay magbago, magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi sila magbabago, hindi sila magsisisi, gugunawin ang Ninive. Nung una, ayaw ni Jonas pumunta. Ayaw niyang magsalita sa mga taga Ninive. Umalis nga ho siya eh. Tumakas siya. Hindi niya sinunod yung utos ng Diyos. Tumakas. Sumakay siya sa bangka. Gusto niya magpakalayo-layo. Pero nung nasa kalagitnaan na siya ng dagat, meron namang bagyo na dumating. Nahulog siya sa dagat. Pero iniligtas siya ng Diyos. Paano siya niligtas ng Diyos? Kinain siya ng balyena. Doon sa loob ng balyena, nanatili siyang 3 araw doon. Imagine niyo, no? Himalayo, ano? 3 araw siya nasa loob ng balyena. Nung iniluwa siya ng balyena, iniluwa siya sa pangpang. Yun nga lang, yung pangpang kung saan siya iniluwa, yun ang Ninive. Ibinalik siya doon ng Diyos. Ano po? Ang Diyos talaga, gagawin niya ang lahat para maligtas ang tao. Kaya ibinalik niya doon si Jonas sa Ninive. Para ano? Para gawin yung kanyang misyon. Na sabihin sa mga tao na sila ay magbago, magsisi. At ganoon nga ang ginawa ni Jonas. Wala na siyang kawala eh. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang gawin yung kanyang misyon bilang propeta. No? Nanawagan siya. Binigyan niya ng babala yung mga taga Ninive. Na kapag hindi sila magbago, hindi sila magsisi, gugunawin sila. Ang kagandahan, nagbago yung mga taga Ninive. Mula sa mga alipin hanggang sa hari, sila ho ay nagbago. Dahil sa kanilang pagbabago at pagsisisi, hindi ginunaw ang Ninive. Ibang-iba yung panahon, no? Sa panahon ni Jesus. Sa panahon ni Jesus, nananawagan din siya sa mga tao na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, magbago. Pero ang tigas ng kanilang ulo. Ano ang kanilang excuse? Hinahanapan nila sa Jesus ng palatandaan. Ikaw ba talagang Mesiyas? Ikaw ba talaga ang sugo ng Diyos? Kino-question nila yung kredibilidad ni Jesus. Kino-kontra nila si Jesus. No? Parang sinasabi nila, sino ba siya para manawagan ng ganon? Na magbago. No? Sino ba siya? Magpakita mo na siya ng palatandaan.
Siya ba talaga ay propeta? Sugo ba siya talaga ng Diyos? No? Huwag siyang magsasalita agad ng pagsisisi. Kailangan pa ba ng palatandaan? Yun ang tanong. No? Kailangan pa ba ng palatandaan at himala kung totoo naman ang kanyang sinasabi? Marami nang ginawang palatandaan sa Jesus sa kanyang panahon. No? Nagpagaling siya ng maraming sakit, nagpalayas ng masasamang spiritu, napakarami. No? Ang mahirap po sa mga tao sa panahon ni Jesus, ginagawa nilang excuse yung paghingi ng tanda. Ano pa bang tanda o babala ang kailangan para simulan na magbago? Ganon din sa atin. Ano pa bang tanda o babala ang kailangan natin para magbago, para sumunod sa kalooban ng Diyos? Ang tanong, kailan ka magpapakumbaba sa Diyos? Kadalasan, ganon din tayo. Para tayo yung mga tao sa panahon ni Jesus. Marami tayong palusot. Ayaw nating harapin yung ating sarili. Tayo lang naman talaga nakakaalam kung kailangan nating magsisi at magbago. Yun lang ayaw lang nating aminin. Hindi natin inaamin sa ating sarili. Kapag may nagsabi sa atin, kailangan nating magbago, todo depensa rin tayo sa ating sarili. Kung minsan may nagsasabi sa'yo, magbago ka, magsisi ka. Pero anong reaksyon? Sasabihin, sino ba siya para sabihan akong magbago? Tingnan mo muna yung sarili mo bago ako magbago. Sasabihin, wala kang karapatan. Bakit ikaw, wala ka bang ginagawang mali? Kung minsan ganun yung reaksyon natin. Kapag tayo ay sinasabihan na magbago. Mga kapatid, hindi na po kailangan, hindi na mahalaga na kahit makasalanan, yung nagsasabi sa'yo na kailangan mong magsisi at magbago. Ano ang mahalaga? Ang mahalaga, totoo ang sinasabi. Totoo na kailangan mong magsisi at magbago. Kaya nga huwag mo nang tanungin yung kredibilidad kapag merong nagpapaalala sa'yo na kailangan mong magsisi at magbago. Bakit ayaw tanggapin? Ayaw aminin? Bakit ayaw tumugon sa panawagan na magsisi? Bakit ayaw magbago? Yun ang tanong. Marahil ayaw magbago kasi baka ini-enjoy pa yung kasalanan. Marahil ayaw magbago kasi malaki yung pakinabang sa paggawa ng kasalanan. Kaya ayaw umamin, ayaw tanggapin na kailangang magsisi at magbago. Ano ang punto? Ang punto, kung totoong dapat tayong magsisi at magbago, kailangan makinig, kailangan may gawin ka. Kahit sino pang nagsasabi o nagpapaalala na kailangan magsisi at magbago. Kailangan ang makinig. Huwag mo nang intrigahin yung nagpapaalala sa iyo, na nagsasabi sa iyo, kailangan mong magbago, kailangan mong magsisi. Mabuti nga merong taong nagmamalasakit, merong taong nagpapaalala na kailangan mong magbalik loob sa Diyos. Anong kailangan? Aminin natin yung ating kasalanan. Magsisi, gawin talaga ang magbagong buhay. Huwag na hong maghintay ng mga signs. Iba sasabihin, bago kong magbago, kailangan ganito. Meron pang mga condition. Huwag ka na maghintay ng tanda na magbago. Yung ma-realize mo na nagkamali ka, ma-realize mo nagkasala ka. Kapag na-realize mo yan, yun na ang sign na kailangan talagang magbago. Panalangin ng bayan. Natuklasan ni Jonas na hindi maaring takasan ng Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama
upang hingin ng biyaya ng pagbabagong buhay at matatag na pagtitiwala sa panawagan ni Kristo na magsisi sa kasalanan. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi sa kasalanan sa mga naghahanap sa Panginoon ng buong puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama Manaming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito'y naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang bawat individual at mga pamilyang nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Marso, naway patuloy na magbahagi, tanda ng kanilang pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang pamilyang sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa, naway matugunan ng kanilang mga intensyon. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mass offerers, Alfonso and Juana Marie Manlangit and family, Palaypayon family, Claveria family, Garcia family, Junicio family, Mirna Nacional and family, Apostolado ng Panalangin, Extraordinary Ministers of the Holy Communion. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama namin, ibinigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig sa pagdating ng iyong anak, kung paanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo kanya muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
kayo mga kapatid, pag itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan naman namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinimas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubudni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng iyong kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at ng mga reliyoso at reliyosa at lahat ng laikong mananampalataya na bumubuo ng iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, buong lakas loob nating ipahayag. Sumasalangit ka sa mahihalan mo, mapasaabi ang kaharian mo, sulit ang loob mo, dito sa lupa, alam sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala at papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami palindulot sa tukso, at iagyan mo kami sa Hinihiling namin kami ang Diyos sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa mga takot at pangamba, ilayo sa mga karamdaman, at sa lahat ng uri ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang ating daan, ang katotohanan at ang buhay, na patuloy na nagpapagaling, nagpapatawad, at nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalag tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ibagaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali para sa ilang pabatid. Mass announcement. Ang second collection po natin ay para sa pagpapagawa ng simbahan ng Kristong Hari ng Commonwealth. Salamat po sa inyong pagtulong sa pagpapagawa ng Kristong Hari sa pamamagitan ng second collection. Salamat sa lahat ng mga pamilya at individual na nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Marso. Tanda po ito ng pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Mag-alay kaloob na. Available po ang family candle offering sa buwan ng Marso in honor of Saint Joseph. Nakasindi po ito sa lahat ng misa sa ating parokya araw-araw. Kasama po ang inyong pamilya sa lahat ng misa sa ating parokya sa pamamagitan ng inyong family candle offering. Ang Fast to Feed envelope ay para sa Caritas Novaliches. Ito po ang bunga ng ating pag-aayuno ngayon panahon ng Kwaresma. Malaking tulong po ito sa pagpapakain sa mga malnourished children sa ilalim ng Caritas Novaliches. Pakibalik lamang po ito kay Ate Isabel o sa ating parish office. Bukas po, March 13, ang ating 13th day of devotion. May holy hour po tayo gamit ang chaplet na itinuro ng anghel ng kapayapaan sa 3 bata sa Fatima. 5:30 p.m. po ang holy hour hanggang 5:45 p.m. at 6 p.m. po ang ating misa. Available na po ang ating pilgrim passport na ating pong gagamitin sa pagbisita sa Jubilee Church sa Diocese of Novaliches for only 200 pesos po. Punta lang po kayo sa ating parish office kay Ate Isabel at sa ating Our Lady's Bookstore and Gift Shop. Kilalanin at palalimin natin ang buhay mag-asawa sa pamamagitan ng Triduum Mass in honor of Saint Joseph, husband of Mary. Simula March 16 hanggang April 18 ng 6 p.m., buhay mag-asawa. March 19, araw ng Miyerkules, ay gaganapin ang kapistahan ni San Jose, esposo ni Maria. Ito rin ang araw ng ating annual tipanan at annual renewal of wedding vows. Inaanyayahan po ang lahat ng mamag-asawa para sa patuloy na pagpapala sa pamamagitan ni San Jose, esposo ni Maria, magsuot ng puting damit o damit pangkasal para sa Tipanan 2025. Muli ito po ay March 19, araw ng Miyerkules ng 6 p.m. sa pangunguna ng Family and Life Ministry and Couple for Christ. Salamat sa ating hermano at hermana mayor, Kuya Santos at ating Nemia Paraon para sa Tipanan 2025. Nagsisimula na po ang daan ng krus sa mga pamayanan. Paraan ito sa pag-alala sa hirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tagapin po ninyo ang pagdadaan ng krus sa inyong tahanan kasama ang inyong pamayanan. Inaanyayahan po ang lahat sa March 15, Saturday ng 5 p.m. para sa Diocesan Holy Hour for Vocation sa pangunguna ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Ipagdasal natin na magsugo ng maraming bokasyon sa pagpapari sa Diocese ng Novaliches. Available po ang ating Jubilee T-shirt para sa pagdiriwang natin ng Pilgrims of Hope Jubilee 2025. Available po ito sa ating religious store at sa opisina.
Inaanyayahan po lahat na bumili at isuot. Mag-order na po kayo ng Jubilee T-shirt para sa inyong buong pamilya. Susuot po natin lahat ito sa mga pagdiriwang natin ng Jubilee 2025. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. So, pinilit ako ni Father Mikey. So, sa Friday po, kung available po kayo, yung time nyo po is alas 10 ng umaga. Kung bakante yung mga oras nyo, inanyayahan ko po kayong dumalo sa aking ordinasyon sa katedral. Alas 10 po ng umaga. At magkita-kita po tayo doon. Maraming salamat po. Nais kong pasalamatan lahat ang nakisa sa ating banal na pagdiriwang. Gayun din po yung mga nag-alay ng pamisa, sa lahat po na naglingkod sa banal na misang ito, sa lahat ng mga nag-offer. Maraming salamat. Ipagdasal po natin si Reverend Russell, sa kanyang ordination. At yun na, doon na magsisimula. After ng ordination, marami pang darating, maraming darating na pagsubok. Sigurado ho yun. Kaya ipagdasal natin siya. Siyempre sa Thanksgiving niya, hindi ko alam kung kailan. Dapat nandun ho kayo sa Thanksgiving niya. Sunday ba? Dapat sa linggo na. Pumili ka ng oras. Sa linggo. Sige po. Magsitayo na pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo ko kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na mahabagin at makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.